Hi there, welcome again sa ating YouTube channel, Ju Hungit mga Cubs. Huwag kalimutan Cubs mag-like and subscribe. Thank you so much sa kapanood at pagkikinig ng ating podcast na ito Cubs ngayong araw. Ngayong araw Cubs ay pag-usapan natin Cubs. Bakit nga ba sinisisi nila sa Presidenteng Marcos yung flood control na ito Cubs? Ito yung flood control na ito guys, di ba nangyari noong 2016? Sino ba yung dating presidente noong 2016? Di ba? Si dating Duterte. Ngayon sinisisi lang ngayon sa administrasyong Marcos yung flood control na ito. Hindi nga hawak ni Marcos o ni Presidente Marcos yung 2016 pa. Dahil ito lang ang naging presidente siya. Kaya mga ibang Pilipino ay hindi nakakaintindi tungkol sa ghost project na ito, sa flood control na ito kung kailan nag-umpisa. Sinisisi lang ngayon sa administrasyong Marcos. Kawawa naman yung administrasyong Marcos na ito. Dahil yung mga ibang Pilipino nagrarally dahil hindi nakakaintindi tungkol kung kailan nag-umpisa yung flood control. Kaya iniimbestigahan naman yung kaso na ito at di ba, ikukulong naman talaga ito sa Diskaya, kaya nga lang marami pang dapat na proseso dahil maraming madadaanan dahil ito ay napakalaking controversial sa ating ekonomiya, sa ating bansa. Kaya yung mga ibang Pilipino talaga ay hindi nakakaintindi. Yung iba ay nagbabasa lang ng caption, tapos tira lang ng tira na yung administrasyong Marcos ay magnanakaw. Ay, pasalamat nga kayo sa administrasyong Marcos dahil hindi agad siya nagpapadampot sa inyo. Hindi gayong nakaraang administrasyon. Pag nagsabi nyo agad-agad yan, di ba? Andiyan na yung mga pulis, kukulong na kayo. Dahil minura nyo yung presidente. Walang kagalang-galang kayo sa presidente. Di ba mga Cubs? Kaya wag natin isisi sa ngayong administrasyon yung nangyayari sa flood control na ito dahil yung flood control na ito ay nakarang administrasyon pa ito mga Cubs. Kaya marami talaga mga Pilipino makitid yung utak, hindi nakakaintindi about sa flood control. Basta alam nila yung flood control, ghost project, kay Marcos na. Yung iba naman ay gumagawa ng mga fake news. At yung iba naman ay nanawagan ng magrarally. Sasama daw na magrarally. Gaganon. Ayan guys, sino ba gusto nyong iupo sa maging presidente ulit? Eh ganoon din naman, 'di ba? Nung nakarang administrasyon, 'yun nga, 'di ba? Yung ghost project na 'yan. Gusto niyo ba ulit na ulitin 'yan? Yung ganung pamilya ulit ang hawak. Kaya nga inaayos nga, 'di ba, sinabi ng Malacanang na si Marcos lang talaga nakapag-ayos ng mga problemang nakawan o corruption sa ating bayan dahil ito ay nahuli yung malaking proyekto na hindi natapos, yung ghost project na ito na bilyon-bilyong piso na inutang pa natin sa ibang bansa para ipagawa ng mga infrastructure natin. Di ba mga Cubs? Kaya kayo mga ibang mga kapwa nating Pilipino ay dapat dahan-dahan lang sa maganong bagay dahil at hindi yung iba ay hindi talaga nakakaintindi pa tungkol sa kung kailan ito yung ano na ito, yung nag-umpisa, yung contractual na ito. Yung iba naman nadadala sa mga sinasabi ng mga artista. Yung mga artista naman ito kasi nawawala na sila ng mga proyekto dahil naagawan na sila ng mga content creator, ng mga tao nagko-content, bata matanda, AI. Ngayon, wala nang gano'ng kung nanonood, wala nang bumibili ng malaking TV na flat screen para
idikit sa dingding para panoorin sila. 'Di ba guys? Kaya nalulugi na rin sila yung mga industry natin sa ganon. Kaya lang Kabs, yung komento ko ngayon sa Ghost Project na wag isisi sa ating Presidente Marcos o sa ating ngayong administrasyon yung nangyayari sa Ghost Project dahil hindi naman ninakaw ng Malacanang yung pera ninyo, lalo na yung mga sumisigaw sa social media, yung mga artista. 'Di ba? Naghahanap lang kayo ng kakampi para pagtulungan yung administrasyon ngayon. Kaya lang guys, thank you so much for watching and listening sa ating podcast. Ju Honget, we are out. Peace.